Okay, big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Marunong magtagalog, kulang pa mga newbies. Mga angas nyo na-a-adapt nyo lang sa movies. Akala mo kung sino mag-angato ng noo. Ang totoo, sa Tagalog ay nagahap. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Grabe ang aga nito, no? Aga tayo ngayon ng review and unbox ng unit na to, no? Dinaos na natin kasi mamaya meron tayong high profile na inmate, no? Parang preso lang daw. Hindi, may high profile tayo na client mamaya, no? So, this high profile client is kilala, no? Sa kasalukuyang administrasyon ngayon. Pero may request si sir, no? Request niya mamaya, pagpasensyahan niyo na, no? Kahit gusto kong i-deliver sa inyo to, request ng ating ka-airsoft is no camera. So, syempre, naiintindihan naman natin yung kalagayan niya, di ba? Yung kalagayan ngayon ng ating, yun, yun, ayaw niya lang ganong mabulgar, no? High profile, kaya dinaos natin na maaga tong, yung unboxing natin, no? Sana maintindihan nyo. Gusto ko talaga i-deliver, yung vlog sa inyo, kaya lang talagang, wala akong magagawa, request no camera daw no? Kaya, ayun, no choice tayo, no? Pero ngayon, babawi naman ako sa inyo, tapos after nun, mababawi ako sa inyo, kasi meron pa tayong mga pending na mga for shipping natin, di ba? Pero, gagawa natin ang paraan para magkita-kita ulit tayo maya-maya lang. Okay. Ngayon mga airsoft, ito na. Nandito tayo to review and unbox yung unit, no? Ni Sir John Mike, ay, tama ba ako? Okay, John Mike Bello, no? John Mike Bello, yung unit niya is the Glock 19, no? Glock 19,
mamaya papakita ko sa inyo yung difference ng Glock 19 at saka ng Glock 17. Glock 19 kasi compact, 'di ba? Mapapansin nyo, maliit lang siya, no? Ipapakita ko sa inyo yung example ng Glock 17 naman, kung ano yung difference nila. Okay? Mamaya ang konti. Yan. Tapos next natin is si Sir Albert Matias, no? Of Cagayan. Norte to, Cagayan, no? Of Cagayan, sa norte. Hindi to Cagayan de Oro, malito, no? Cagayan sa norte, no? Okay, bali ang kwento nito is, itong unit na to is pangregalo, no? Nakakatuwa naman kasi isang tatay, re-regaluhan yung anak niya, okay? Anak niya na, na babae. Hindi lalaki. Anak niya na babae, re-regaluhan niya, no? 12 years old, instead of spending time daw, no, sa cellphone, kasi sabi niya gano'n, parang feeling ko nagiging nerd daw yung anak niya. Sabi ko, wag naman gano'n, hindi naman gano'n, no? Siguro kulang lang sa exposure yung bata, di ba? Yan, feeling daw niya, papunta sa pagiging nerd yung bata, kaya sabi niya, gusto niyang i-expose sa sa ibang field, no? Tama nga naman, yung naging desisyon niya, instead of hayaan niya yung bata na maghapon daw cellphone, ganon, maghapon gadgets, gusto niyang hikayatin, i-encourage niya na sa mga physical activities. Ayan, the best dyan, pumapasok dyan ang airsoft, no? 2 thumbs up sa'yo, sir. Salute sa'yo sa ganyang mindset mo, no? Sir Albert Matias, then ang yung daughter niya na si Jessica, Madam Jessica, no? 12 years old si Madam Jessica. So, kailan ba pasukan? Alam ko magpapasukan na rin di ba? Pasukan na ito. Pero siguro sa Cagayan, yan yung inano ng bagyo parang dinaanan, di ba? Yun. Okay, no? Anyway, hindi ko alam kung kailan ang pasukan ng ating ka-airsoft na yan, no? Madam Jessica, ito yung unit mo, request, no? Okay. Bali, to, mga airsoft, no? Last 2 piece na lang to. This is the Glock Deadpool Edition, no? Okay, pwede mo bang ilapit ng konti yung camera ko? Sige pa, ma'am. Yan, okay na yan. Okay guys, no? This is the Glock Deadpool Edition. Napakaganda, very limited lang yan, no? Hindi marami ang nilalabas na ganyang unit, no? Ito yung mga sinasabi ko na gagawa lang ng pailan-ilan. Ilang piraso lang ang gagawin, tapos ire-release, no? Sa mga country na may mga airsoft, no? I-release doon, tapos okay na, hindi nagagawa. Parang gano'n, no? Parang gagawa lang sila ng ilang piraso, talagang limited lang, no? Okay, this is the Glock. Ayan, tingnan nyo. Deadpool Edition. Grabe, di ba? Napakaganda. Napakaganda, oh. Tapos, para ireregalo mo sa isang anak mo na babae na 12 years old, wow, no? Na lang ako, mapapawaw na lang talaga ako, no? Ganda, grabe. Tingnan nyo, no? Alis sila. Tingnan nyo yung Magwell. Magwell palang kakaiba na, di ba? Ang laki, ang ganda, Tingnan nyo yung curve, yan, ganyan siya. Glock Deadpool Edition. Di ba? Wala kang masasabi, Yan. Merong inilabas dati nito na Glock ganito na Deadpool Edition, may compensator na maliit, no? Pero I think wala na yon, no? Ito is yan, the Deadpool version of the Glock. Okay? Ngayon, consider nasa Glock 17 family to, no? Consider nasa Glock 17. Ang Glock 17, ang size niya is standard. Hindi siya compact, hindi siya maliit. Okay, then this is the Glock 19. No? Para lang for comparison, just imagine, forget about the color of the Deadpool na red, no?
Just imagine, Glock to. Okay? Ngayon, ito yung Glock 19, no? Kung makikita nyo, pagpapantayin natin, ayan. Mas malaki talaga ang Glock 17 kaysa sa Glock 19, no? Bali, ganito yan, mga ka-airsoft, no? Si Glock 17, ang asawa niyan is si Glock 18. What I mean asawa, yung kapartner niya, no? Si Glock 17 single fire, while si Glock 18 single fire and rapid. Okay? Pero in terms of weight, size, dimension, parehas lang sila. Parehas lang sila, no? Ngayon, ang asawa naman ni Glock 19 is si Glock 23. Yan, okay ha? Para for your information, no? Si Glock 23, parehas sila ng size, parehas ng dimension, ng weight. Ang pinagkaiba lang ni Glock 23 kay Glock 19, may rapid fire si Glock 19. Yan. Ganun ulit. Ulitin ko. Ang asawa ni 17 is si 18. Ang pinagkaiba nila, may rapid fire si 18. Si Glock 19, ang asawa niya si Glock 23, si Glock 23 ay may rapid fire. Okay? Another thing, si Glock 34. Okay, si Glock 34, para lang rin, sige, may idea kayo. Total, nandito na tayo. Mukhang nasa Glock, ano tayo ngayon eh, no? Glock, dali. Kuha tayo ng Glock 34. May magpapasok. Wala yata akong Glock 34. Sige lang. Asa yung mga Glock 34 natin dito? Napapahiya ako. Wala akong Glock 34 dito. Pengi ako ron. G35. G35 na lang. Papakita ko, no? Sige, mamaya ako na ila-live. Oh, yan. Sige, yan. Yan. Black. Okay, guys, no? Ito naman ang pagkakaiba ng Glock 35. Pagpasensyahan nyo na. Random. Nahihiya ako sa inyo, pero random, no? Basag-basag yung unit. What I mean is, walang magkakapares ng color, no? Okay. Sige, simulan natin ulit, ha? This is the Glock 19, the compact edition. Okay, while this is the Glock 17, no? Yan, ganyan. Mas malaki si Glock 17 kaysa kay Glock 19. Ngayon, meron pang bagong nilabas, si Glock 34 and Glock 35. Ganyan, okay? Yan. Okay, yan. Yan yung comparison ng Glock, yung ng laki ng Glock 35, okay, versus Glock 35 versus Glock 17. Yan, ha? Yan. Okay? Yan. Ganyan ang comparison. Then, ayan, compare din natin Glock 19 to Glock 35. Oh. Talagang compact to, no? Ngayon, sabihin na natin, ang asawa ni Glock 19 is si Glock 23. Okay? Parehas lang sila ng size ni Glock 23, pero may single fire and rapid fire. Ibig sabihin, dual firing mode ang Glock 23. Okay? Si 18 naman, ang asawa niyan is si 17, si Glock 17, ang asawa niyan is si Glock 18. Okay? Parehas ng laki, parehas ng weight. Ang pinagkaiba lang, dual firing mode si Glock 18. Okay? Then, the next unit, nasa mga Glock series, no? Si Glock 35 to. Okay? Si Glock 34, single fire mode, no? Ito, si Glock 35 kasi, merong selector. Single fire and rapid fire, no? Pag si Glock 34, wala. Ang mag-asawa, si 34 and 35, okay, sana nagets nyo, si 17 and 18, then si 19 and 23. Ayan, no? Magkakaiba, yung family ng 19 and 23, same size, same ang bigat. Si 17 and 18, same size, same ang bigat. Okay? Si 34 and 35, same size, same ang bigat. Ang pinagkaiba lang, may mga rapid fire yung mga asawa nila. Ayun, no? Ngayon, para sa inyo, kumbaga pwede kayong pumili, di ba? Kung ano bang gusto nyo, may rapid fire or wala. No? Pero ako, lagi kong sinasabi sa inyo,
hindi porket may rapid fire, aabusuhin nyo yung unit, no? Kasi yung rapid fire, ewan ko, ako lang yata nagsasabi nito, no? Pero, yung rapid fire kasi is, to tell you honestly, torture yan sa barel, no? Hindi porket may rapid fire, pagbibigyan mo yung sarili mo, mayat maya, rapid ka na rapid, wag ganon, no? Kasi yung unit mo, mas prone sa pagkasira talaga. Kasi, guys, no, to tell you honestly, yun nga, hindi talaga hindi sila design para sa rapid. Although nilagyan sila ng ganong function ng manufacturer, no? Pakilabas naman na yung SRC na box. Tsaka yung yung mga ano, no? Although nilagyan sila ng manufacturer ng ganon, hindi talaga sila design for that, no? Ngayon, pwedeng masira, pwedeng mapaaga yung buhay nila. Yun, no? Ganon. Kaya, ingat kayo ha. Pag merong rapid fire, ingatan nyo. Okay? Lucas, pakitabi to. Hindi naman kasama talaga yan. Yun, konting ano lang yan. Konting sharing lang ng info, no? Tapos, naalarma ko mga ka-airsoft, no? Bigla nagsusulputan yung mga seller, no? Ito lang, no? Everyone mula sa lahat tayo merong free will na tinatawag, no? Pwede kang kumuha naman talaga kahit saan, no? Pwede kang bumili kahit saan. Pero mag-ingat po kayo, no? Unang-una, i-legit check nyo kung legit ba yung kausap nyo. Mga ka-airsoft, ang daming manloloko ngayon, grabe. Sa hirap ng buhay na tinatamasa ngayon ng Pilipinas, sa totoo lang daw ng Pilipinas ngayon, no? Naghihirap ang Pilipinas, hirap yung mga kababayan natin. Ngayon, maraming nakakaisip na gumawa ng kalokohan. Maraming nakakaisip na manloko sa kapwa. Kaya mag-ingat kayo, i-legit check nyo muna, no? I-legit check nyo muna, i-check nyo muna kung talagang legit ba. Kuhanan nyo siya ng personal documents, no? Ng like, halimbawa, before kayo mag-send ng pera, magpa-send kayo ng valid ID, di ba? O kaya magpa-send kayo ng video call. O, di ba? Magpa-send kayo, mag-video call kayo. Magpa-send kayo ng picture niya, no? It is your right. Karapatan mo na hingan siya ng ganon. Di ba? Ngayon, obligasyon niya rin bilang seller na humarap sa'yo, na ipakita niya sa'yo yung mukha niya, i-prove niya sa'yo na legit siya. Di ba? Ngayon, kung maraming paligoy-ligoy, maraming dahilan, maraming, alam mo na, alibay, maghinala ka na. Okay? Kasi, meron na naman tayong ka-airsoft, no, na nanaloko. Hindi naman siya nagre-reklamo sa atin, pero i-share niya sa atin, no, na yung sakit ng loob niya na, yun nga, inipon niya yung pera. Kasi sa totoo lang, yung pambibili mong airsoft, hindi mo naman talaga mapupulot yan, di ba? Talagang pag-iipunan mo yan. Pero, yun nga, tapos biglang mabibiktima ka ng mga ganon. Naku, ewan ko ba, pero hindi ko alam bakit bigla kayong magtitiwala sa mga taong ganon, di ba? Kaya mga airsoft, payong kaibigan, payong kabigman, payong ka-airsoft, mag-ingat kayo. Maraming scammer, gumagala, maraming scammer, umaga parang nananamantala, no? Ingat po kayo. Tapos, isa pa, ito pa, ang daming airsoft ngayon ang nasisiraan, okay? Ang dami nating ka-airsoft ang nasisiraan ng slide, ng outer barrel. Kasi bakit? Pinipilit ng mga bagong nagsulputan seller na pwede yung 14 kg. Pinipilit nila para lumakas yung unit. Pinipilit nila para masatisfy nila yung client nila na malakas yung unit. Which is, hindi pwede. Hindi talaga pwede. Sa maniwala kayo't sa hindi pwede. No? Hindi pwedeng gamitan ng 14 kg. Halimbawa, ito. Gagamitan mo to ng 14 kg. Hindi pwede. Godfather, KP06, gagamitan mo ng 14 kg. Hindi pwede. AW Custom, gagamitan mo, hindi pwede. WE, naku, hindi pwede. ENC, lalo na yun, di ba? Malambot lang ang pyesa ng ENC, especially sa pistol.
pakiusap lang, no, sa mga kapwa ko seller dyan na biglang sumusulpot na nagsisimula, mga boss, gawin niyo yung tama, no, naaawa ako rin sa mga taong, kasi, nagdaan din ako sa ganyan, no, sa hindi makabili ng airsoft, nangangarap magka-airsoft, nagdaan din ako sa ganyan. Ngayon, alam ko yung feeling, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyong ilalagay yung sarili niyo bilang isang negosyante. Ilagay niyo yung sarili niyo bilang isang player din. Pag ginawa niyo yon, yung passion niyo sa airsoft tataas, yung lagi niyong i-assume na yung airsoft, kailangan masatisfy ka niya, mag-enjoy ka, 'di ba? Ganon din yung client, 'di ba? Ilagay mo yung sarili mo bilang isang player at hindi isang negosyante. Okay? Okay, start tayo, no? Sir, pa-shoutout po, Resdel Love Basala. Hello, sir! Sir Resdel Love Basala, shoutout sa'yo, bossing. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Boss, pa-share yung live video. Meron tayong share button dyan, no? Napakaliit na request lang, pero napakalaki ng kaya mong iambag sa ating community. Okay, shout out, sir. Yun, nawala. Sir Resel, no? Resdel pala, sorry. Love Basalya. Ang ganda naman ang pangalan ni sir. Resdel Love. Okay, no? Magandang umaga, Idol Bigman. Pa-shout out po, Alex Aalon of Quezon, Santa Maria, Bulacan, no? Sir Alex Aalon, no? Hello po, hello sa'yo. Maraming salamat at pagsuporta mo sa aming vlog. Sir, meron tayong share button. Pa-share po. Malay mo, manalo ka ng ating Bigman tactical ballpen. Okay, no? Na DMR. Full metal. Tapos, may mga t-shirt tayo, no? Okay, then. Ayun, boss. Ayun. Good morning, Mark Brian Manahan, no? Okay, pa-shout out. RJ Ramirez. Hello po. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta. Mga bosses, pakishare yung ating live video para dumami tayo sa ating community, no? Okay guys, start natin ang ating live review and unboxing ng unit ng ating ka-airsoft, Sir John Mike Bello at saka si Sir Albert, na iririgalo as a birthday present kay Madam Jessica. Si Madam Jessica, anak ni Sir Albert na 12 years old. I'm very happy pag may mga ganyan, no? Okay, okay guys, no? Ulitin natin, 12 kg lang tayo, ha? Huwag kayong gagamit ng 14 kg sa pistol nyo. Pakiusap, wag. Sabi nga ni Duterte, wag. Wag mong subukan. Masisira ka lang, no? Hindi, masisira talaga yung pistol nyo, no? Okay, start natin. Sir John Mike Bello, what good and special about dun sa unit niya is matte black siya. Makikita mo, walang kintab, napaka ng color niya, 'di ba? Matte. Ibig sabihin parang hindi siya glossy, parang walang kintab. Yun nga, basta, yun, walang kintab, no? What good and special about this? Hard polymer ang body. Napakatigas. Huwag kayong huwag kayong malilito or madidismaya pag sinabing hard polymer. Hindi, no? Hindi malambot ang hard polymer. Actually, kahit sagasaan natin to ng motor or sagasaan natin to ng sasakyan, hindi mo kayang bitakin to, no? Yan ang kasarapan ng hard polymer. Matigas na klase ng plastic yan, no? Hindi tulad ng mga full metal naman. Yung full metal, matigas na matigas siya na malutong. Brittle, sabi nga, brittle. Matigas siya pero malutong siya, di ba? Yun yung mga alloy zinc, no? Yung mga full metal natin. Pero ito, matigas na flexible. Talagang siya, may impact, kaya niyang i-absorb, no? Yun ang advantage ng mga polymer. Tapos, hindi pa nagagasgas, di ba? Pag full metal lang itinaktak ko dyan, salamin yan, eh. Pag full metal itinaktak ko dyan, ay nako, gas na yan. Pero kung mapapansin nyo, walang gas. Di ba? O yan. What good and special about this? Compact. Maliit siya, madali siyang itabi. Pero itong konting disclaimer, no? Don't expect naman na na mas malakas siya or
or singlakas siya ng mga Glock 17, 18, no? Hindi siya ganun kalakas kasi nga, unang-una, compact siya. Okay? Yan, ganyan. Ngayon, itong unit na to is powered by a Glock magazine, syempre, with a maximum rounds of 27, no? Ang mga unit, ito pa, isa pa ha, yung kung meron kang unit, kahit high-end dyan, masisira at masisira yan kung hindi tama yung gagawin mo. Okay? Let me rephrase. No, ganito. Kung walang proper maintenance yung unit mo, like silicone oil, like yung proper na gas, gagamitan mo nga siya ng 14 kg or gagamitan mo ng gas na naka-design para na naka-design para sa rifle, wala talagang mangyayari. Talagang hindi tatagal yung unit mo. Okay? Ngayon, susunod ka sa proper, sa tinuturo natin para yung unit mo tumagal, no? Sunod ka lang, no? Kasi maraming mga nagpa-ship sa atin, sa totoo lang, nakikita ko yung mga unboxing nila pag magte-test fire na sila. Parang nabaliwala yung tinuro ko kasi hindi nila sinusunod yung proper, no? Ang nangyayari, gumagawa sila ng sarili nilang version ng ini-sprayan, kung saan nila ini-sprayan. So, ang nangyayari, hindi tama, no? Kaya sana, mga ka-airsoft, no, sundin nyo kung saan ako nag-i-spray, kung gaano ako kadalas mag-spray, kung yun, yung mga tips natin, no, para hindi masira yung unit nyo. Alam nyo ba, akala nyo ba gusto ko yung may mga nasisirang unit? Bawat may nasisirang unit, tapos sa amin binili, tinik sa puso ko yun. Kasi syempre, ang goal ko mapasaya ka eh, 'di ba? Kaya nga kita hinikayat mag-airsoft eh. Kaya nga ako nagba-vlog. Ang goal ko, kaya ako nagba-vlog para matuto kayo. Ngayon, pag yung unit niyo hindi niyo sinunod yung mga sinasabi ko, pag nasira, masakit sa akin 'yon bilang seller, no? Tapos ipapagawa niyo sa akin. Parang kasi naman sa isip-isip ko lang kasi naman, tinuro ko na yung tama, hindi pa sinunod. O, diba? Kaya ganon, mapapahamak ka lang. Kaya, sunod ka para no? Okay, ito, tulad nito. Silicone oil tayo, magi-spray tayo saan? Number 1, sa output valve. Okay? Sa output valve, kailangan ipe-press mo. Pipindutin mo ng bahagya para yung valve naka-open, para yung in-spray mong oil papasok. Okay? Gawin natin. Yon, ganon. Kailangan nakapress, ha? Hindi ko sinabing idukduk mo ng gusto. Sabi ko, slightly, konting-konti lang, pindutin mo lang, then mag-spray ka. Okay? Then, sa input valve tayo. Yun. Okay, konti lang naman. Hindi naman kailangan bumabaha. Ngayon, tapos sa Glock, number 1 din ini-sprayan, pagdating sa unit is itong ibabaw. Ito. Kasi pag hindi mo yan ini-sprayan, magagasgas yan. Magkakaroon ng syempre, ang sarap nung unit mo, lagi mo kang bago lagi, di ba? Yan. Sprayan mo yan. Yun. Tapos kasama mo, ilak mo, manually din, sprayan mo yung nozzle. Ayun, yung ibabaw ng nozzle. Yung ibabaw lang, ha? Yan. Meron pa mga ibang seller. Hindi nila ginaguide yung yung ka-airsoft na gumamit ng silicone. Ewan ko lang. Sige, good luck. Kasi bakit? Bakit hindi nila kayo tinuturuan ng tama? Kasi gusto nila masira yung unit nyo. Okay? Ganito yan, no? Ito, paliwanag ko to. Bakit tayo gumagamit ng silicone oil? Bakit ko itinuturo bawat detalye sa inyo? Kasi hanggat maaari, ayaw kong masira yung unit mo. Kasi bakit? Sa akin kasi, lifetime service warranty. 'Di ba? Hanggat buhay ka, hanggat buhay yung unit mo, obligasyon ko na gawin yung unit mo. Lifetime service warranty. O, yan, ha? Kaya, hanggat maaari, kung pwedeng hindi masira yung unit mo, gagawin natin yon. Paano natin gagawin yon? Kasi, i-guide kita kung paano makaiwas sa sira. Okay?
Yung ibang seller, hindi ka nila i-guide. Bahala ka sa buhay mo. Kasi bakit? Wala kasi silang warranty. Ang gusto nila, continuous na kitaan ng pera. Continuous. Bakit? Siyempre, nasira yung unit mo. Kanino ka lalapit? Siyempre, sa binilan mo. 'Di ba? Merong charge palagi yon. Kada kalikot, kada pihit, kada gawa nila. Okay? Sa atin, walang charge yon. 'Di ba? Sa atin, free of charge. Sa kanila, meron. Kaya, gugustuhin nila na pagkabili mo ng unit mo, after ilang days, basira na. Para continuous na gagawin. Para dire-diretso ang pera. O, yun, di ba? Sa akin, hanggat maaari, tuturuan kita ng paano ng tama para ano? Para hindi tayo bumabaha ng pera. Para hindi ka, para hindi ka maabala. Yun, di ba? Ako rin, iwas din sa akin sa abala yon kasi every time na masisira yung unit mo, babayad ako sa gunsmith ko para i-repair yung unit mo. Obligasyon ko yon. Yung binayad ko sa gunsmith ko, hindi ko naman sisingilin sa iyo eh. Dahil obligasyon ko nga yung unit mo dahil lifetime service warranty. Sana na-gets nyo, no? Kung bakit yan, kung tutusin ito for shipping, padala ko na. Diretso na, di ba? Wala pa akong trabahong ganito. Hindi pa, alam mo, kasi sumasakit din yung lalamunan ko kaba-vlog no? Hindi pa ako maabala, di ba? Ang sarap kayang matulog. Ang sarap ng tanghali na gumising, di ba? Pero kailangan bumangon tayo para iayos yung mga for shipping, yung mga iba vlog daily, kasi parang kailangan nating gawin. Imulat sa mata ng client kung paano at saka kung ano yung tama. Okay? Sana na-gets nyo, no? Okay, then release, then rest. Okay. Ngayon, mga ka-airsoft, sa paglalagay ng gas, yan ha. Yung iba, walang pakialam. Sige, pinapagamit kayo ng 14 kg. Bakit si Big Man, 12 kg lang? Napakadamot ba ni Big Man? Hindi madamot si Big Man. Ayaw lang ni Big Man na mapahamak yung unit mo. It is proven. Ang dami kong unit dito. Warak ang slide, no? Siguro nasa isang sako na. Pinakita ko naman sa inyo yung loob ng bodega, di ba? Nasa isang sako yung pistol na basag ang slide dahil sa paggamit ng 14 kg. Okay? Okay, upside down. Sakto mo muna, ha? Sasakto mo muna, then press down pag ready ka na, okay? Press natin, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. 7 seconds, enough yan para sa isang full rounds, okay? Ngayon, reloader ang tawag dito, panglagay ng bala. Kung wala ka nito, pwede naman, isa-isa mo nga lang na isushoot yung bala. Pero dahil meron kang reloader, mas madali ang magiging trabaho mo. Okay? Hatakin to pababa, iwasang mabitawan kasi nababasag ito. Ceramic lang to. Yan, no? Yung parang sungay na yan, ceramic lang yan. Baba, atak, all the way, then dito isushoot yung bala. Okay? Oh, by the way, mga ka-airsoft, before I proceed, no? Pag nanonood kayo ng vlog natin, mas maganda manood kayo, hindi patayo. Huwag patayo, no? Pag nanonood kayo, mas maganda, ihigaan yung ganyan. Kasi, para buo, para malinaw, no? Pag patayo kasi, maliit lang yung screen, hindi malinaw. Pero pag pahiga, mas maganda, ha? Yun, tips lang yun, mga ka-airsoft, no? Para maganda ang ang panonood nyo sa ating vlog, okay? Ngayon, lagay tayong bala, baba natin. Put your right thumb here, no? Ako lang yata ang airsoft shop na nagsasabi na pag ibababa nyo to, put your right thumb here. Walang nagsasabi niyan, no? Ako lang, kasi ayaw ko masiraan ka. Kasi, syempre, pag nasira mo to, hindi part ng warranty to misuse yun Kumbaga, sinuturo naman natin yung tama, ganun, di ba? Tapos, hindi mo sinunod. Misuse na tawag doon, no? Ngayon, ako, lagi ko tinuturo sa inyo, lagay niyo yung right thumb nyo rito, no? Okay, then, dito kayo maglalagay, hindi dito sa taas, dito po sa baba. With your reloader, pump nyo ng, yun, okay? Ngayon, hindi ko na ganun pupunuin, no? Maximum rounds, 27, pero,
pwede nyo gawin, ang allowed lamang is 20 to 23 para may allowance, no? Kasi medyo mahirap kumanap ng spring na yan. Okay? Pasok. Okay, dyan ka sa. So, ready to fire. Always, labas ang kamay, finger out, firing. Kita ba? Uy, sorry. Firing. Okay. Open bolt, indication na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger, pointing down. Then, ayun. Magazine, kung matagal na panahon na hindi mo gagamitin, ito pa, no? Yung iba, sinasabi nila, nag-iiwan daw ng hangin. Okay. May paliwanag ka ba dyan? Meron ka bang supporting claims na pwede from the science? Or haka-haka mo lang yan, di ba? Kung haka-haka mo lang yan, sanay ka dyan, go! Tago mo sa sarili mo yan, di ba? Wala ka namang ebidensya dyan, di ba? Pero sa atin, suportado ng science kung bakit natin pinapasingaw to. Kasi anything na nag-hold ng pressure or ng weight or ng bigat or anything na nagtitiis will soon, di ba, katagalan, kalaunan bibigay, di ba? Ikaw nga di ba, bumigay sa'yo yung shota mo, di ba? Kumbaga parang sumuko sa'yo. Hindi kanya hindi siya nagtagal sa'yo kasi pasaway ka di ba? Kumbaga walang forever, sabi nga, di ba? Oh, ito, yung valve, darating sa point na bibigay ito. Hindi na niya kakayanin yung pressure na iniwan mo sa loob, no? Hindi niya kayang i-hold for so many days, months, years yung pressure. Kaya, mas maganda, nasa at rest siya. Kumbaga, naka-rest siya, di ba? Wala siyang inohold na pressure para mas matagal ang buhay niya. Okay? Press mo lang yung valve. Ay, para sumingaw, press mo yung valve or ilaro mo. Ayan. Okay, pag wala siyang inohold na pressure, hindi siya stress, hindi siya masisira. Ayan. Yan ang paliwanag dyan, mga ka-airsoft, no? Yung sa atin kasi suportado ng siyensya. Kung pag-iisipan mo, kung meron kang common sense, magka-come up ka with, ay oo nga, tama, di ba? Pero kung maniniwala ka sa haka-haka, naglaro siya, okay, then nakalimutan niya may natira palang hangin, tumagal ng ilang araw, ay ako ngayon pagmamalaki niya, ay sa akin nagiiwan ako ng hangin. Ganon? Oh, haka-haka mo yun, di ba? Nakahaka mo yun. Kumbaga, mo yun? Paniniwala mo yun. Di ba? Kung wala namang matibay na proof na pwede yun, di ba? Pero ako, for me, lahat ng collections ko, actually guys, no, meron akong different collections para sa mga bago rito. Sa mga matagal na, alam nila yan na may collection ako ng mga airsoft, no? Lahat yun, tinatabi ko, walang hangin. Meron lang silicone oil. 2 years, 3 years kung di ginamit, pag ginamit ko, wala naman singaw. Di ba? Mas maganda na yun, di ba? Okay, sunod lang tayo sa tama, okay? Unit, Sir John Mike Bello, going sa Tacurong City, Isabela, Tacurong City, Mindanao to, okay? The Glock 19. Okay, next unit natin, no? Ito, gusto ko yung kwento nito, tulad nga ng sinabi ko kanina. Ang kwento nitong unit na to is pangregalo ng ka-airsoft natin na si Sir Albert Matias of Cagayan, pangregalo sa anak niya na si Jessica, okay? Si Jessica ay 12 years old, no? 12 years old siya ngayon. Masyadong 12 years old si Jessica, sandali, Yan, 12 years old, ngayon mag-birthday siya. Ngayon, gusto ni Sir Albert na mawala sa mundo ng gadget yung anak niya kasi nagiging, parang feeling niya raw, magiging nerd. Parang weird na yung datingan, no? Nerd na gano'n. Ayaw daw niya ng gano'n. Gusto niya maging normal na bata lang,
Yun nga, sabi ko nga, kulang lang sa exposure siguro yung bata, no? Kumbaga parang, yun, by exposing, no? Exposing her into, ayan, mga hobby-hobby, ma-uplift, mabuboost, no? Yung, anong tawag doon? Confident level ng bata, no? Kumbaga, kasi, siguro mula pagkabata, mali rin kasi tayong mga magulang di ba? Minsan baby pa lang di ba? Mga 3 years old pa lang, bibigyan na ng gadget, di ba? Si Lucas na-save lang natin no? Pero si Lucas, merong iPad dati yan, no? 3 years old pa lang, no? 2 years old pa lang. Na-save lang Pero ngayon, tignan mo, umahataw pa rin talaga Ayun, mali rin tayong mga magulang, wag natin expose sa gadget yung mga anak natin, no? Masisira yung mata, masisira yung ulo, masisira yung confident level nila, no? Kumbaga, imbes na kaya nilang dumiskarte, bandang huli, parang kung ikukumpara mo sa mga ordinaryong tao, parang yung anak mo special, no? Ayaw ko yung gano'n Yung anak ko, parang may something sa anak ko. Di ba? I know, mga magulang dyan, no? Kaya si Sir, ito nga, gusto niya expose, no? Napakaganda ng unit na to. Sabi ko nga sa inyo, 2 piraso na lang meron ako nito. This is the Deadpool nga ba to? Oo, guys, Deadpool, ayan, no? Deadpool, oh. Yan. At saka yung mukha ni Deadpool, oh, yan, no? Yan, no? Look at ang tawag dito, Magwell. Napakaganda. Very sexy, no? Kung ako nire-regaluhan ito, di ba? Napakasarap. Ma'am Jessica, no? Good luck sa bago mong papasoking hobby. Sana maging masaya ka dito, no? Okay, Sir Albert, ito po yung unit. Ito yung i-demo and test-fire natin. What good and special about this Deadpool edition, no? Si Deadpool, hindi kasi ganong maarte yan. Walang abubot. Mapapansin nyo, wala siya mga opti-optic. Kasi si Deadpool, di ba? Parang siya low profile na superhero di ba? Hindi naman siya yung parang mayayaman, parang sila Johnny Stark, si Iron Man, di ba? Parang lang siya Tignan mo nga, parang tahi-tahi lang yung costume niya, di ba? Ayun, kaya yung unit niya, bagay lang rin sa kanya. Kumbaga, standard lang yung mga sight, mga trigger, then, although naka-magwell, pero ang ganda ng unit, di ba? Very rare, hindi ordinaryong unit na makikita nyo sa araw-araw. Okay, start tayo. Review and unbox ng Deadpool edition ni Ma'am Jessica, care of Sir Albert Matias of Cagayan. Okay, lagay tayo ng silicone oil dito sa ibabaw, syempre, para wag madagdagan ng gasgas. Then, kasa, ilock manually, then, spray tayo sa nozzle. Ayan, okay. Release, then rest. Kung mapapansin niyo mga ka-airsoft, dako tayo sa magazine, kakaiba yung magazine yan. Ang laki ng base pad, Ngayon, yun nga lang, kakaiba rin ang paglalagay ng gas sa kanya. Sa paglalagay ng gas sa kanya, pull this down, ayan, hinahatak yan, tapos slide. Yun. After that, aalisin mo itong lock, then slide. Ayun. Puro slide. O yun. Oh, ba yan? Spring. Kailan ba yun? Kagabi ba? Kahapon. Ang problema pa ako doon sa spring kasi yung tumalsik yung dinedemo-demo ko, no? Okay, set aside natin yan, no? So, this is the magazine. Ayan, lagay tayo ng silicone oil sa output bulb. Siyempre, spray konti. Ayun. Then, spray tayo sa inlet bulb. Okay. Tapos, sa paggagas, huwag gagamit ng 14 kg. Palagi ang gagamitin 12 kg lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 7 seconds, enough para sa isang full rounds. But before I proceed, bati muna tayo, no, ng mga nagpapa-shoutout sa atin. Okay? RJ Ramirez, pa-shoutout. Big man, sabi niya. Okay, thank you po. Arthur Salazar, Aaron John Salazar, hello po, hello sa inyo. Sir, ayun, Lucky Freeman, pa-shout out from Texas, USA. Grabe, layo na nararating natin. Hello po sa iyo, Sir Lucky, no? Yun. Sir Bigman, pa-shout out po from Texas, USA. Sabi ni Abeden
Engito, no? Okay, hello po, hello sa inyo. Good morning, Boss Bigman, sabi ni Alan Villaris. Then, shout out, Boss Bigman from Davao City, Puji Musaha Bail. Hello, Sir Puji, no? Okay, sir, okay, always, tips and guides, something mo, ganda niya, boss. Happy birthday, Ma'am Jessica. Okay, may bumati sa'yo, Ma'am Jessica. Maraming salamat sa'yo, Alan Villaris. Happy birthday daw po. Galing sa ating subscriber. Happy birthday kay Ma'am Jessica. Okay, so, after mong malagyan ng gas, I do suggest palagi, ibabalik mo agad, no? Yung plate, yung nandun sa baba na inalis mo kasi, mga ka-airsoft, protection niya yan eh. Ginawa yan para to protect the unit. Ngayon, kung hindi mo ibabalik yan, alam mo na, halimbawa lang, mailaglag mo yung unit na wag naman sana, sira, di ba? Ayan, no? Protection niya yan para protektado yung magazine, no? Okay, after that, may gas na, lagay tayong bala. Hatakin to pababa, all the way, then dito isushoot yung bala, ha? Don't forget to put your right thumb here while hinahatak mo pababa. Then, pump tayo ng ating, ng BBs, no? With our reloader, yan. Okay, ayan na, ganyan, ha? Proper orientation ng bala, left, right, alternate. Hindi pwedeng bungi-bungi yan, ha? Okay, pasok. Kasa. So, ready to fire, finger out, palagi. Jessica, pasok mo lang ang daliri pag magpa-fire ka na. Firing! Ang sarap nito, grabe. Okay, open ball. Dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Tapos, yung sinabi ko pa rin, ang grabe, ang lamig ng magazine, no? Hawakan nyo. Hawak. Oh, ang lamig, di ba? Okay. Yung sinabi ko sa inyo, pasingawin kung kung di nagagamitin. Okay. Huwag yung papatulugin yung gas dun sa mismong unit. Kasi sayang, no? Tapos, may konti pa akong advice, no? Halimbawa, katulad mga gantong unit, special to. When I say special, not the ordinary unit, di ba? Ngayon, ang gagawin mo, kasi yung mga block yan, ordinary, kadalasan ng mga block, ganon. Pero pag mga silver, gold, kailangan gagawin mo palagi ito, no? Pero hindi ko sinabing hindi nyo gagawin sa block, ha? It's just that, mas madalas talaga pag mga gantong unit. Dahil nga, limited edition to, yung gagawin nyo, bago nyo itabi, pagkatapos nyo mag-bonding, maglaro-laro, maglagay kayo ng basahan na malinis. Then, konting silicone oil. Yan, konti, lagyan nyo. Then, ayan, punas. Yan, punas sa unit. Linis, no? Kasi bakit? Kailangan maalis natin yung mga acid. Yung mga acid na, kasi hindi mo lang napapansin, minsan, syempre, nagpapawis ka, di ba? Yung mga acid ng kamay natin, yun yung pwedeng sumira doon sa unit natin, di ba? Kaya kailangan, that's the best thing you can do para mapangalagaan yung coating ng baril mo, no? Pag hindi mo ginawa yan, ang tendency, yung baril mo, papansin mo, ang bilis naman maging luma ng itsura, parang ang pangit na ng unit ko, di ba, ganon. Pero pag ginagawa mo yan, for sure, mag-e-enjoy ka. Okay? This unit, going to Sir Albert Matias of Cagayan, pang regalo niya kay Ma'am Jessica. Okay, no? Mga airsoft, sa mga nag-share na ating live video, maraming salamat. Mananalo kayo ng ating Bigman Special Edition Tactical Ballpen, no? Plus yung t-shirt, no? Sa mga nag-share, maraming salamat. Sa mga hindi pa, pa-share naman po. Napakaliit na bagay lang, pero malaking magagawa nun sa ating community. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod tayo, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Bigman, isa pong napakasarap, napakagandang pagkakataon ang kayo'y aking mapaglingkuran. Maraming salamat po. Have a blessed day to all.